Ako si Mang Tio. Noong bisperas ng Pasko, bumagsak ako sa sahig sa harap ng aking buong pamilya, sa mismong makintab na sahig na kahoy. Ang sarsa ng gravy ay dumikit sa aking damit, at ang aking balakang ay sumisigaw sa sakit. Lahat dahil kay Ramon, ang anak ng aking asawa, na itinulak ako palayo sa upuan sa dulo ng mesa at sinabi, "Ang upuang iyan ay para sa aking ama, umalis ka." Sa isang iglap, tila huminto ang paghinga ng buong silid. Kumikislap ang mga ilaw ng Pasko sa labas ng bintana. Nakabitin sa ere ang mga tinidor. Tumingala ako sa kalahating ngiti ni Ramon, naghihintay kay Tia Elena na tawagin ang pangalan ko na para bang may halaga pa ako. Ngunit hindi niya ginawa. Dali-dali siyang kumuha ng mga napkin, nagpupunas ng dumi sa sahig na kahoy na para bang ang problema lang ay ang natapon na iyon. Hindi ang lalaking nakahiga sa sahig. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko ang nanahimik. Hindi na galit, kundi isang bagay na mas malamig, isang katapusan. Ang lungsod ng Angeles, Pampanga ang aking tahanan. Mga kalsadang nababalutan ng hamog sa umaga, mga usapang pangkatuwaan sa labas ng credit union tuwing Biyernes, mga mainit na hapunan ng isda sa VFW. Ngayong taon, ako ay 56 taong gulang at ako ay nabubuhay ayon sa mga simpleng patakaran. Laging nandyan. Tuparin ang pangako. Bayaran ang mga utang ng mas maaga. Sa ating edad, ang iyong pangalan ang iyong reputasyon. At iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang upuang iyon. Ito ang upuan ng aking ama, lumang kahoy na may mga braso, may tunog na kiyog sa kaliwang likurang paa. Noong ang aking ama ay nasa hospice, madalas siyang umupo doon sa tabi ng bintana, nakatingin sa parking lot na para bang naghihintay siya ng sino mang uuwi. Pagkatapos siyang pumanaw, dinala ko iyon sa aking garahe, hinigpitan ng mga joint, nilagyan ng walnut stain at binalutan muli ang upuan. Ginawa ko iyon gamit ang aking sariling mga kamay dahil naramdaman ko na para akong nagliligtas ng isang piraso niya. Nang ikasal kami ni Tia Elena, pareho naming pangalawang kasal, dinala ko ang upuang iyon sa kanyang bahay na parang ito ay nararapat doon. Sa maraming taon, tuwing pista, ito ay nasa dulo ng mesa. Hindi dahil hiniling ko, kundi dahil doon nauupo ang host. Iyan ang paraan ng pagpapalaki sa akin. At ako na ang nagho-host ng higit pa kaysa sa inaakala ng sinuman. 2 taon na ang nakalilipas, ginamit ko ang bahagi ng aking ipon upang ayusin ang kusina ni Tia Elena. Matibay na mga kabinet, bagong gripo, mas magandang ilaw sa ibabaw ng lababo. Walang kapelan, basta disenteng tingnan. Umiyak si Tia Elena nang makita niya ito at sinabi, "Ngayon ay maaari na akong mag-imbita ng pamilya nang hindi nahihiya." Naniwala ako sa kanya. Si Ramon ay dapat na naging bahagi nito. Si Ramon ay 32 taong gulang at balingkinitan na parang iniisip pa rin niya na babalik ang kanyang high school football career. Malapad ang balikat, mabilis ang temper, ang pabago-bagong enerhiya ng isang lalaking iniisip na may utang sa kanya ang mundo. Nagpapalit-palit siya ng trabaho at sa paanuman ay palaging bumabalik sa impluwensya ni Tia Elena kapag kapos na sa pera. Hindi niya ako tinawag na ama, simpleng Mang Tio lang. Hindi ko siya pinilit. Hindi ko sinusubukang palitan ng sinuman. Tinulungan ko pa siya noong mas bata siya. Tinuruan ko siya ng mga pangunahing kaalaman. Binigyan ko siya ng aking lumang drill nang lumipat siya. Nagbayad ng ilang bills paminsan-minsan kapag nakiusap si Tia Elena na panatilihin ang kapayapaan. Akala ko ang kabutihan ay babalik din. Pagkatapos, ang tunay na ama ni Ramon, si Don Ricardo, ay nagsimulang muling lumitaw. Si Don Ricardo ay maingay at kumpiyansa, ang uri ng lalaking kumikilos na parang siya ang nagmamay-ari ng anumang silid na kanyang papasukin. Sinabi ni Tia Elena na siya ay halos wala noong bata pa si Ramon. Kamakailan lamang, sinusubukan niyang bawiin ang nawalang oras na nangangahulugang pagbibigay luho kay Ramon at pagpapadama kay Ramon na si Don Ricardo lang ang lalaking mahalaga. Nitong Pasko, iginiit ni Don Ricardo na dadalo siya sa hapunan. Sinabi ni Tia Elena, "Mahalaga ito para kay Ramon." Sabi ko naman, "Paano ako?
Mon, binigyan niya ako ng maliit na ngiti na iyon na nangangahulugang, "Pakiusap, Mang Tio, huwag mo nang simulan. Magkaroon lang tayo ng magandang gabi." Pagsapit ng 5 ang bahay ay mainit na mula sa oven. Ang amoy ng pabo ay nanatiling mabigat sa hangin. May kahon ng pinya cake sa counter dahil si Tia Susan, ang kapatid na babae ni Tia Elena, ay bumili ng kahit anong nasa sale. May nagpatugtog ng lumang musika ng Pasko. Bing Crosby, Nat King Cole, ang uri ng musika na kinakanta ng aking ama. Nagtimpla ako ng kape sa paraang gusto ni Tia Elena, matapang at walang asukal. Si Ramon ang huling dumating, syempre, kasunod si Don Ricardo. Sinampal ni Ramon si Don Ricardo sa balikat at sinabi, "Nandyan na siya, ang tao ng oras." Ngumiti si Don Ricardo sa akin, na parang ako ang hired help. "Masarap ang amoy dito," sabi niya. "Lahat tayo ay nagtutulungan," sagot ko. Tumawa siya na parang, "Ang cute naman." Umupo kami. Kumakalansing ang mga plato. May nagsalita ng maikling panalangin. Kinuha ko ang kutsilyo para sa karne. Ang lumang kutsilyo ng aking ama, matalim at manipis, at doon ay kamay ni Ramon ang biglang sumulpot at hinawakan ang likuran ng upuan ng aking ama. "Sandali," sabi niya. Tumingin ako sa kanya na naguguluhan. "Ano ang ginagawa mo?" Ang mga mata ni Ramon ay maliwanag at puno ng sama ng loob. Tumango siya kay Don Ricardo. "Ang upuang iyan ay para sa aking ama," sabi niya, nang malakas, malinaw, sigurado sa kanyang sarili. "Umalis ka." Nagsimula akong tumawa na para bang ito ay isang biro na hindi pa nauunawaan ng aking utak. "Ramon, huwag mo." Tinulak niya ako. Hindi isang pabirong tulak, kundi isang tunay na pagtulak. Dalawang kamay sa aking balikat at dibdib. Ang upuan ay kumaluskos. Bumagsak ang aking sapatos sa alpombra. Bumagsak ang aking balakang sa sahig at ang sakit ay mabilis na umakyat sa aking tagiliran na parang nanakaw ang hininga ko. Ang gravy ay tumalsik sa aking damit at sa sahig na kahoy na parang isang sampal. May sumigaw. Isang tinidor ang tumama sa plato na may matalas na tunog. Isang bata ang bumulong. "Inay." Si Ramon ay nakatayo sa ibabaw ko, humihinga ng mabigat na parang may napatunayan siya. At si Tia Elena, ang aking asawa, ay hindi man lang tumingin pababa. Kumuha siya ng mga napkin. Pinunasan niya ang mantsa. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos blanko, na para bang nagpasya siya na mas madali ito kaysa pumili ng panig. Itinulak ko ang aking sarili gamit ang isang kamay. Ang sahig na kahoy ay malamig sa ilalim ng aking palad. Ang aking dangal ay mas nagniningas kaysa sa aking nabubugbog na balakang. Tumingin ako kay Tia Elena, naghihintay ng isang salita, anumang bagay. Nananatiling nakatingin ang kanyang mga mata sa sahig. Sa nakikislap na katahimikan ng mga ilaw ng Pasko, naunawaan ko ang isang bagay na ilang taon ko nang tinatanggihan. Para sa kanila, hindi ako pamilya. Ako ay maintenance. Kaya, dahan-dahan at matatag akong tumayo, nilulunok ang sakit. At lumakad ako palabas sa lamig ng Pampanga nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Ang pinto ng aking truck ay sumara ng may tunog na thump. At sa isang sandali, umupo lang ako doon sa driveway, ang mga kamay ay nakakandado sa manibela na para bang iyon lang ang nagpapanatili sa akin na nakatayo. Ang ilaw sa terasa ay nagbigay ng mahinang dilaw na bilog sa niebe. Sa likod ng bintana, nakikita ko pa rin ang mga hugis ng mesa na gumagalaw, mga ulo na umiikot, may isang tumatawa ng napakalakas na para bang ang tawa ay maaaring makapagpabura sa nangyari. Ang aking balakang ay kumikirot na parang ilaw ng babala. Sa edad na 56, hindi ka na mabilis gumaling. Nararamdaman mo ang bawat taon ng sabay-sabay. Pinatakbo ko ang makina at umatras ng hindi lumingon. Ang mga gulong ay dumadagundong sa ibabaw ng nagyeyelong putik. Nagmaneho ako kasama ang heater na nakabukas ng malakas at ang radyo ay naka-off dahil hindi ko nais na may kantang Pasko na magsisinungaling sa akin. Napunta ako sa Casey's para sa kape dahil hindi ko alam kung saan papupunta. Ang lugar ay amoy grasa at mga cinnamon roll. Umupo ako mag-isa sa isang booth
at tumingin sa madilim na bintana, pinapanood ang aking hininga na bumubuo ng hamog sa salamin. Nag-buzz ang telepono ko. Tia Elena. Pinanood ko itong tumunog hanggang sa tumigil. 1 minuto pagkatapos, si Ramon. Pagkatapos ay si Tia Elena muli. Hindi ako sumagot. Hindi dahil gusto ko ng paghihiganti. Dahil kung magsalita ako, hindi ako sigurado kung ano ang lalabas. At dahil narinig ko na ang tono ni Tia Elena, mahininhin, na parang maaari naming linisin ito sa pamamagitan ng isang paghingi ng tawad at isang pinya cake. Nagmaneho ako pa uwi ang aking tahanan kahit papaano sa papel, sa maliit na bahay na istilong ranch na pagmamay-ari ko bago pa si Tia Elena. 2 silid tulugan, isang garahe na bahagya pa ring amoy kahoy at isang katahimikan na hindi nagpapanggap. Sa pagpasok ko napadaan ako sa manipis na folder na nakalagay sa shelf sa pasilyo folder ng aking mga papeles kopya ng titulo warranty ng insurance at isang tumpok ng mga resibo mula sa pag-aayos ng kusina sa lugar ni Tia Elena. Mga biyahe sa Menards tuwing Sabado sa loob ng 1 buwan. Bagong gripo, bagong lababo, bisagra ng cabinet, backsplash. Naglagay ako ng tile bawat tile pagkatapos ng trabaho. Mga kamay ay naninigas, likod ay sumisigaw. Naalala ko si Tia Elena na nakatayo sa natapos na kusina, kamay sa bibig, sinasabing, "Mang Tio, hindi ko alam na gagawin ito ng sino man para sa akin. Hindi ko ito ginawa para maging bayani. Ginawa ko ito dahil naniniwala akong mayroon tayong itinatayo." Ang pagtingin sa mga resibo na iyon ngayong gabi ay parang pagtingin sa patunay na napunta ako sa isang pamilya na itinuturing pa rin akong bisita. Pumasok ako na naglalakad ng paika-ika, nagpalit ng damit na may mantsa at sinuri ang pasa sa salamin ng banyo. Ang kulay ube ay kumakalat na sa aking balakang, kasing laki ng aking palad. Umupo ako sa aking recliner na may ice pack at tumingin sa blangkong TV. Doon pumasok ang alaala, matalim at hangal. 2 taon na ang nakalilipas nang ang gripo ng kusina ni Tia Elena ay hindi tumitigil sa pagtagas. Tumawa si Ramon at sinabi, "Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ng nanay ng tunay na lalaki sa paligid." Ngumiti ako noon dahil inisip kong ako ang ibig niyang sabihin. Pagsapit ng 9:47 ng gabi, nag-buzz muli ang telepono ko, isang text mula kay Ramon. "Pinahiya mo ang tatay ko, dapat umalis ka na lang. Hindi sa'yo ang upuan na yon." Tapos isa pa, "Bisita ka lang sa pamilyang ito, Mang Tio. Bisita na sobra na." Nabasa ko ito ng 2 beses. Ang aking kamay ay humigpit sa telepono hanggang sa sumakit ang aking mga buko. Hindi ako sumulat pabalik. Bandang hating gabi, sinubukan kong matulog. Hindi ako makakomportable. Sa tuwing nagbabago ako ng posisyon, sumisakit ang aking balakang at ang eksena ay nauulit. Ang mga kamay ni Ramon sa aking dibdib, ang mga mata ni Tia Elena sa sahig, ang pagkaluskos ng upuan ng aking ama na parang inaalis ito sa aking buhay. Bumangon ako at nagtimpla ng kape, matapang at walang asukal, tulad ng pagkakainom ng aking ama. Tumayo ako sa tabi ng bintana ng kusina at pinanood ang pagbagsak ng nyebe sa ilalim ng ilaw ng kalye. Sinabi ko sa aking sarili, "Mang Tio, isa lang itong upuan. Isa lang itong hangal na sandali ng holiday. Nagiging kakaiba ang mga tao. Hayaan mo na." Ngunit hindi ito ang upuan. Ito ang pangungusap na sinabi ni Ramon ng malakas na itinuring ng lahat na isang hindi nasabing katotohanan. Hindi ka kabilang. Pagsapit ng 2:13 ng umaga, sa wakas ay nag-text si Tia Elena. "Mang Tio, pakiusap. Hindi niya sinasadya. Nasa ilalim siya ng stress. Maaari ka bang bumalik at mag-usap?" Tinitigan ko ang mensahe hanggang sa dumilim ang screen. Hindi niya sinasadya. Na para bang ang pagtulak ay isang bagay na ginagawa mo nang hindi sinasadya. Na para bang ang umalis ka ay lumalabas kapag pagod ka na. Na para bang ang pagpunas ng gravy mula sa sahig ay mas mahalaga kaysa sa lalaking nagtatabing nito. Inilapag ko ang telepono at hinaplos ang aking noo. Sa ilalim ng sakit at kahihiyan, may iba pang nagsimulang umusbong. Isang lumang linya na madalas sabihin ng aking ama, "Ang pangalan mo ay ang iyong salita, Tommy. Pangalagaan mo ito."
Oh, sabi niya pagkatapos ng isang sandali ng paghinto na para bang inaasahan niya iyon. Ang loan file ay naglalaman ng iyong pangalan at isang pirma na iniuugnay sa iyo. Kung naniniwala kang hindi iyo ang pirma na iyon, mayroon kaming mga pamamaraan. Anong mga pamamaraan? Maaari kaming magbukas ng fraud review, sabi niya ng malumanay. Ang pinakamabilis na paraan ay ang pumunta ka dito. Magbubukas kami ng oath, ngunit maaari akong magayos na may isang tao na makakilala sa iyo ng mas maaga kung kaya mo. Sumulyap ako sa orasan. 6:31. Pupunta ako doon. Hindi ko tinawagan si Tia Elena. Hindi ko tinawagan si Ramon. Nagsuot ako ng jeans at flannel at ang aking work boots na parang baluti. Ang hangin sa labas ay nagising sa akin. Ang niyebe ay kumaluskos sa ilalim ng aking talampakan. Ang aking balakang ay nagprotesta, ngunit tinanggap ko ang sakit. Ito ay nagpapanatili sa akin na tapat. Ang parking lot ng credit union ay halos walang laman. Ang langit ay kulay ng lumang bakal. Umupo ako sa aking truck ng isang sandali at tumingin sa aking refleksyon sa windshield. Abo sa mga sentido, pagod ang mga mata. Naisip ko ang upuan ng aking ama, ang kamay ni Ramon dito na parang may titulo ito. Pagkatapos ay pumasok ako. Si Miss Santos ay nakipagkita sa akin sa lobby. Isang babae na nasa 40s na may mabait na mga mata at isang badge na nakakabit sa kanyang cardigan. Inakay niya ako sa isang maliit na opisina na amoy copier toner at kape. Pasensya na, araw pagkatapos ng Pasko, sabi niya. Alam kong ito ay nakaka-stress. Pakita mo lang sa akin, sagot ko. Ibinigay niya ang isang folder sa desk. Sa itaas ay isang loan summary, pangalan ni Ramon, pangalan ni Tia Elena at naroon na ito. Ang pangalan ko ay maayos na na-type sa ilalim ng gwarantor. Bumaligtad ang aking sikmura. Binuksan ni Miss Santos ang monitor. Narito ang pirmahan. Isang scanned na dokumento ang lumitaw. Ang aking pirma ay nasa ibaba na may itim na tinta. Maliban dito, hindi ito akin. Mukhang malapit mula sa malayo, ngunit ang ritmo ay mali. Ang T ay may loop na hindi ko ginagamit. Ang aking apelido ay nagtatapos sa isang maliit na flourish na hindi ko kailanman idaragdag. Pinanood ni Miss Santos ang aking mukha. Iyan ba ay sa iyo? Lumunok ako. Hindi. Tumango siya, halos malungkot. Gumamit ka ba ng Tommy? Ang aking lalamunan ay nanikip. Tanging ang aking ama ang tumatawag sa akin ng ganoon. Hindi ako pumirma sa pangalang iyon mula noong bata pa ako. Tinuro niya ang linya. Doon, sa nanginginig na cursive, ay Tommy Walker. Lamig ang aking balat. Sino ang may access sa iyong impormasyon? Tanong ni Miss Santos ng mahina. Tinitigan ko ang screen. Ang aking asawa, mayroon siyang lahat. Hindi naghusga si Miss Santos. Binuksan niya ang isang drawer at naglagay ng form sa desk. Ito ay isang statement of fraud, sabi niya. Kung pipirma ka dito, magbubukas kami ng investigasyon. Maaaring magkaroon ito ng malubhang kahihinatnan para sa sinumang nagsumit ng papeles. Nagbuzz ang telepono ko sa desk. Si Ramon ulit. Sumulyap si Miss Santos dito at bumalik sa akin. Hindi mo kailangang magpasya sa segundong ito. Tumingin ako sa panulat, pagkatapos ay sa pirma ni Tommy sa screen. Hindi ako nagpapasya dahil sa galit, sabi ko. Nagulat sa kung gaano katatag ang aking boses. Nagpapasya ako dahil ang pangalan ko ay may kahulugan. Kinuha ko ang panulat. Sa labas ng maliit na opisina na iyon, ang credit union ay nanatiling tahimik, normal, habang ang aking buong pamilya ay nagsimulang bumagsak. Ang unang naisip ko ay ang pagtulak ang pinakamasama. Nagkamali ako. Ang pagtulak ay ang anunsyo lamang. Ang papeles, ang pagpapatupad. Pinirmahan ko ang fraud statement na may matatag na kamay at masakit na sikmura. Si Miss Santos, ang credit union rep, ay nag-slide ng form sa isang folder at sinabi, kapag nagbukas na tayo ng review, hindi na natin ito mababawi. Hayaan mong manatili itong bukas, sabi ko sa kanya. Nagprint siya ng mga kopya, nag-ikot ng case number at malinaw na ipinaliwanag. Isang investigator ang tatawag at kailangan kong magbigay ng mga sample ng aking normal na pirma. Walang drama, basta procedure. Iyan ay naramdaman na totoo sa paraang kinamumuhian ko. Sa aking truck,
Sumakit ang aking balakang sa bawat pag-alog. At sa isang sandali, gusto kong manhid. Tawagin itong isang misunderstanding. Magbayad ng installment. Lunukin ang kahihiyan. Tulad ng paglunok ko nito sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay nag-buzz ang telepono ko na may bagong voicemail mula kay Ramon. Hindi na ito galit. Ito ay desperado. "Mang Tio, pakinggan mo," sabi niya na hingal na parang tumatakbo. "Sabihin mo lang sa kanila na pinirmahan mo. Pangako ko, babayaran kita." Sabi ni Don Ricardo, siya na ang bahala. Kailangan lang niya ng oras. "Halika naman, huwag mong gawin ito. Nakakahiya." Nakakahiya. Hindi mali, hindi ilegal, basta nakakahiya. Nagsimula akong tumawa na para bang ito ay isang biro na hindi pa nauunawaan ng aking utak. "Ramon, huwag mo." Tinulak niya ako. Hindi isang pabirong tulak, kundi isang tunay na pagtulak. Dalawang kamay sa aking balikat at dibdib. Ang upuan ay kumaluskos. Bumagsak ang aking sapatos sa alpombra. Bumagsak ang aking balakang sa sahig at ang sakit ay mabilis na umakyat sa aking tagiliran na parang nanakaw ang hininga ko. Ang gravy ay tumalsik sa aking damit at sa sahig na kahoy na parang isang sampal. May sumigaw. Isang tinidor ang tumama sa plato na may matalas na tunog. Isang bata ang bumulong. "Inay." Si Ramon ay nakatayo sa ibabaw ko, humihinga ng mabigat na parang may napatunayan siya. At si Tia Elena, ang aking asawa, ay hindi man lang tumingin pababa. Kumuha siya ng mga napkin. Pinunasan niya ang mantsa. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos blanko, na para bang nagpasya siya na mas madali ito kaysa pumili ng panig. Itinulak ko ang aking sarili gamit ang isang kamay. Ang sahig na kahoy ay malamig sa ilalim ng aking palad. Ang aking dangal ay mas nagniningas kaysa sa aking nabubugbog na balakang. Tumingin ako kay Tia Elena, naghihintay ng isang salita, anumang bagay. Nananatiling nakatingin ang kanyang mga mata sa sahig. Sa nakikislap na katahimikan ng mga ilaw ng Pasko, naunawaan ko ang isang bagay na ilang taon ko nang tinatanggihan. Para sa kanila, hindi ako pamilya. Ako ay maintenance. Kaya, dahan-dahan at matatag akong tumayo, nilulunok ang sakit, at lumakad ako palabas sa lamig ng Pampanga nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Ang pinto ng aking truck ay sumara ng may tunog na thump, at sa isang sandali, umupo lang ako doon sa driveway, ang mga kamay ay nakakandado sa manibela na para bang iyon lang ang nagpapanatili sa akin na nakatayo. Ang ilaw sa terasa ay nagbigay ng mahinang dilaw na bilog sa niebe. Sa likod ng bintana, nakikita ko pa rin ang mga hugis ng mesa na gumagalaw, mga ulo na umiikot, may isang tumatawa ng napakalakas na para bang ang tawa ay maaaring makapagpabura sa nangyari. Ang aking balakang ay kumikirot na parang ilaw ng babala. Sa edad na 56, hindi ka na mabilis gumaling. Nararamdaman mo ang bawat taon ng sabay-sabay. Pinatakbo ko ang makina at umatras ng hindi lumingon. Ang mga gulong ay dumadagundong sa ibabaw ng nagyeyelong putik. Nagmaneho ako kasama ang heater na nakabukas ng malakas at ang radyo ay naka-off dahil hindi ko nais na may kantang Pasko na magsisinungaling sa akin. Napunta ako sa Casey's para sa kape dahil hindi ko alam kung saan papupunta. Ang lugar ay amoy grasa at mga cinnamon roll. Umupo ako mag-isa sa isang booth at tumingin sa madilim na bintana, pinapanood ang aking hininga na bumubuo ng hamog sa salamin. Nag-buzz ang telepono ko. Tia Elena. Pinanood ko itong tumunog hanggang sa tumigil. Isang minuto pagkatapos, si Ramon. Pagkatapos ay si Tia Elena muli. Hindi ako sumagot. Hindi dahil gusto ko ng paghihiganti. Dahil kung magsalita ako, hindi ako sigurado kung ano ang lalabas. At dahil narinig ko na ang tono ni Tia Elena, mahininhin, na parang maaari naming linisin ito sa pamamagitan ng isang paghingi ng tawad at isang pinya cake. Nagmaneho ako pa uwi, ang aking tahanan kahit papaano sa papel, sa maliit na bahay na istilong ranch na pagmamay-ari ko bago pa si Tia Elena. 2 silid tulugan, isang garahe na bahagya pa ring amoy kahoy at isang katahimikan na hindi nagpapanggap.
Sa pagpasok ko napadaan ako sa manipis na folder na nakalagay sa shelf sa pasilyo folder ng aking mga papeles kopya ng titulo warranty ng insurance at isang tumpok ng mga resibo mula sa pag-aayos ng kusina sa lugar ni Tia Elena. Mga biyahe sa Menards tuwing Sabado sa loob ng isang buwan. Bagong gripo, bagong lababo, bisagra ng cabinet, backsplash. Naglagay ako ng tile bawat tile pagkatapos ng trabaho. Mga kamay ay naninigas, likod ay sumisigaw. Naalala ko si Tia Elena na nakatayo sa natapos na kusina, kamay sa bibig, sinasabing, "Mang Tio, hindi ko alam na gagawin ito ng sino man para sa akin. Hindi ko ito ginawa para maging bayani. Ginawa ko ito dahil naniniwala akong mayroon tayong itinatayo." Ang pagtingin sa mga resibo na iyon ngayong gabi ay parang pagtingin sa patunay na napunta ako sa isang pamilya na itinuturing pa rin akong bisita. Pumasok ako na naglalakad ng paika-ika, nagpalit ng damit na may mantsa at sinuri ang pasa sa salamin ng banyo. Ang kulay ube ay kumakalat na sa aking balakang, kasing laki ng aking palad. Umupo ako sa aking recliner na may ice pack at tumingin sa blangkong TV. Doon pumasok ang alaala, matalim at hangal. 2 taon na ang nakalilipas nang ang gripo ng kusina ni Tia Elena ay hindi tumitigil sa pagtagas. Tumawa si Ramon at sinabi, "Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ng nanay ng tunay na lalaki sa paligid." Ngumiti ako noon dahil inisip kong ako ang ibig niyang sabihin. Pagsapit ng 9:47 ng gabi, nagbuzz muli ang telepono ko, isang text mula kay Ramon. "Pinahiya mo ang tatay ko, dapat umalis ka na lang. Hindi sa'yo ang upuan na yon." Tapos isa pa, "Bisita ka lang sa pamilyang ito, Mang Tio. Bisita na sobra na." Nabasa ko ito ng 2 beses. Ang aking kamay ay humigpit sa telepono hanggang sa sumakit ang aking mga buko. Hindi ako sumulat pabalik. Bandang hating gabi, sinubukan kong matulog. Hindi ako makakomportable. Sa tuwing nagbabago ako ng posisyon, sumisakit ang aking balakang at ang eksena ay nauulit. Ang mga kamay ni Ramon sa aking dibdib, ang mga mata ni Tia Elena sa sahig, ang pagkaluskos ng upuan ng aking ama na parang inaalis ito sa aking buhay. Bumangon ako at nagtimpla ng kape, matapang at walang asukal, tulad ng pagkakainom ng aking ama. Tumayo ako sa tabi ng bintana ng kusina at pinanood ang pagbagsak ng nyebe sa ilalim ng ilaw ng kalye. Sinabi ko sa aking sarili, "Mang Tio, isa lang itong upuan. Isa lang itong hangal na sandali ng holiday. Nagiging kakaiba ang mga tao. Hayaan mo na." Ngunit hindi ito ang upuan. Ito ang pangungusap na sinabi ni Ramon ng malakas na itinuring ng lahat na isang hindi nasabing katotohanan. Hindi ka kabilang. Pagsapit ng 2:13 ng umaga, sa wakas ay nag-text si Tia Elena. "Mang Tio, pakiusap. Hindi niya sinasadya. Nasa ilalim siya ng stress. Maaari ka bang bumalik at mag-usap?" Tinitigan ko ang mensahe hanggang sa dumilim ang screen. Hindi niya sinasadya. Na para bang ang pagtulak ay isang bagay na ginagawa mo nang hindi sinasadya. Na para bang ang umalis ka ay lumalabas kapag pagod ka na. Na para bang ang pagpunas ng gravy mula sa sahig ay mas mahalaga kaysa sa lalaking nagtatabing nito. Inilapag ko ang telepono at hinaplos ang aking noo. Sa ilalim ng sakit at kahihiyan, may iba pang nagsimulang umusbong. Isang lumang linya na madalas sabihin ng aking ama, "Ang pangalan mo ay ang iyong salita, Tommy. Pangalagaan mo ito." Hindi ako umuwi. Pumunta ako sa VFW. Ang VFW Post 788 ay hindi maganda, ngunit ito ay may tapat na kape na parang nakalagay na mula pa noong almusal at mga lalaking hindi nag-aaksaya ng salita. Si Athena Reyes, ang 72 taong gulang na retiradong abogado, ang taong nagbabasa ng fine print para hindi tayo makanin ng buhay. Ibinigay ko ang folder sa kanya nang hindi masyadong nagsasalita. Nag-scan siya pagkatapos ay tinapik ang pirmahan. "Tommy," sabi niya, "hindi iyan ikaw." "Hindi," sabi ko. "Iyan ang boses ng aking ama sa papel." Sumandal si Athena Reyes. "Mang Tio, hindi ito family stress. Ito ay identity misuse. Kung hahayaan mo ito, hindi ito titigil. Sa susunod, ito ay magiging mortgage, credit card, ang iyong retirement."
Hindi ko sinusubukang sirain ang buhay ko, bulong ko. Tumango si Atty. Reyes isang beses. Hindi mo ginawa. Sila ang gumawa. Ang ginagawa mo lang ay umalis sa trabaho ng pagprotekta sa kanila mula sa mga kahihinatnan. Sa paglabas ko, huminto ako sa aking bahay saglit para kumuha ng notebook at ang maliit na shoebox kung saan ko itinatago ang mga spare documents, lumang statements IDs, ang uri ng boring na bagay na hindi mo inaakalang kakailanganin mo hanggat hindi mo kailangan. Isinulat ko ang mga petsa, bisperas ng Pasko, ang pagtulak, ang mga tawag, ang loan, bawat detalye. Sinuri ko pa ang kasaysayan ng aking doorbell camera hindi para sa drama. Basta dahil ang boses ni Atty. Reyes ay nasa aking isipan. Idokumento ang lahat. Pagsapit ng tanghali, ang kwento ay kumakalat na. Mga text mula sa mga kamag-anak, mga kaibigan, kahit isang tao mula sa simbahan. Talaga bang ginagawa mo ito kay Tia Elena? Sinisira mo ang Pasko. Si Ramon ay bata pa lamang. Hindi ako sumagot, na-isave ko ang lahat. Pagkatapos ay muling tumawag si Miss Santos. Mang Tio, ang review ay formal na ngayon, sabi niya. Makikipag-ugnayan sa'yo ang isang investigador ngayon. Gayon din, tumawag si Mr. Parker at iginiit na ayusin namin ito. Nais kong marinig mo yon mula sa akin. Hindi lalampas sa 10 minuto, isang bagong numero ang nagring. Nang sumagot ako, ang boses ay kalmado at opisyal. Mang Tio, Investigator Cruz ito. Ako ang bahala sa kaso mo. Gusto kong makipagkita ngayong araw. Tinitigan ko ang kulay abo na langit ng Pampanga at naramdaman ang pagtigas ng aking panga. Gusto ni Ramon na paalisin ako sa isang upuan. Ngayon ay malalaman niya kung ano ang mangyayari kapag sinubukan mong umupo sa pangalan ng isang tao. Ang pagpupulong ko kay Investigator Cruz ay naganap sa isang simpleng conference room sa credit union. Mga beige na pader, lumang kape, isang tumpok ng mga form. Siya ay nasa mid-50s, kalmado ang mga mata, malinaw ang boses, ang uri ng lalaking hindi kailangang magtunog na matigas. Naglagay siya ng maliit na recorder sa mesa. Mang Tio, magtatanong ako tungkol sa loan file at sa iyong pirma. Maaari kang huminto anumang oras. Hindi ako narito para huminto, sabi ko. Hiniling niya sa akin na ilarawan ang nangyari noong bisperas ng Pasko. Ang upuan, ang pagtulak, ang mga tawag. Pinanatili ko itong simple. Mga oras, pangalan, kung ano ang sinabi. Pagkatapos ay nag-slide siya ng 3 pahina ng papel sa akin. Lagdaan mo ang iyong pangalan ng 10 beses, sabi niya. Normal na pirma. Gumalaw ang aking panulat tulad ng dati, Mang Tio, Mang Tio. Matatag, pinagsanayan. Kinumpara ni Investigator Cruz ito sa pirma ni Tommy sa loan file at hindi nagpanggap na ito ay malapit. Hindi iyan tugma, sabi niya. Hindi, sagot ko. Hindi iyan. Tinanong niya kung sino ang may access sa aking impormasyon. Sinabi ko ang katotohanan. Ang aking asawa ay may lahat. Kami ay kasal. Iyan ang itsura ng tiwala hanggang sa hindi na. Nang matapos kami, isinara niya ang folder. Ipapadala namin ang aming mga natuklasan sa county attorney, sabi niya. Hindi ito ginagarantiya ang mga kaso, ngunit maaari. Maghanda. Hindi ako handa para sa pagtulak sa aking sariling mesa, ngunit maaari kong hawakan ang mga papeles. Nag-buzz ang telepono ko sa sandaling lumabas ako sa lamig. Tia Elena, pagkatapos ay Ramon, pagkatapos ay Don Ricardo. Hindi ako sumagot. Nagmaneho ako diretso sa VFW. Si Atty. Reyes ay naroon, 72 taong gulang na retiradong abogado, nagbabasa ng pahayagan na parang gumagana pa rin ang mundo. Ipinakita ko sa kanya ang case number sa mga mensahe. Si Ramon ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng galit at pagmamakaawa. Sinubukan ni Don Ricardo ang mga banta. Si Atty. Reyes ay ngumisi. Ang mga banta ay hindi nakakayos ng pandaraya. Ayokong masira si Tia Elena, sabi ko ng mahina. Tumingin si Atty. Reyes sa akin sa ibabaw ng kanyang salamin. Ang paghahangad ng mga kahihinatnan ay hindi paghahangad ng pagkasira, ngunit kapag nasabi mo na ang katotohanan, hindi mo na makokontrol ang sistema. Iyan ang halaga. Ang susunod na linggo ay parang lumiit ang Angeles sa paligid ko. Sa simbahan, masyadong matamis ang ngiti ng mga tao.
Narinig ko ang aking pangalan sa mga bulungan. Sinabi ng kapatid na babae ni Tia Elena sa isang tao na pinaparusahan ko si Tia Elena. Pinanatili kong mababa ang aking ulo at sinagip ang bawat text tulad ng sinabi ni Attorney Reyes. Ginugol ko ang buong buhay ko bilang isang matanda na ginagawa eksakto iyon. Nagbabayad ako ng mga bill ng maaga. Pinananatili kong malinis ang aking kredito. Hindi ako nag-cosign para sa mga taong itinuturing ang pera bilang isang biro. Hindi ko hinayaan ang sino man na ipatong ang kanilang mga kamay sa akin at tawaging pag-ibig. Maya-maya lang pagkalipas ng 6, nag-buzz ang telepono ko na may tunog na nakilala ko, ngunit hindi ko narinig sa loob ng maraming taon isang credit alert. Bumaba ang aking sikmura bago ko pa man ito buksan. Ito ay mula sa monitoring app na nakuha ko matapos na ang isang kaibigan sa VFW ay nanakawan ng kanyang pagkakakilanlan. Ang subject line ay nagsasaad, "Natukoy na pagbabago." Pinindot ko ito gamit ang isang hinlalaki na biglang naramdamang manhid. Ang aking credit score ay bumagsak. Hindi isang maliit na pagbaba, isang tunay na pagbagsak na parang may sumipa sa aking mga binti. Bagong inquiry, bagong aktibidad ng account. Umupo ako pabalik sa recliner at nakaramdam ng lamig kaysa sa niyebe sa labas dahil sa aking mundo, iyon ay hindi nangyayari maliban kung may isang bagay na binuksan sa aking pangalan. At ang tanging mga tao na may access sa aking impormasyon ay pamilya. Pagsapit ng 6:12 ng umaga, nag-buzz na naman ang telepono ko. Paulit-ulit na tawag, nag-stack up ang mga numero. Tia Elena, Ramon, Tia Elena, isang hindi pamilyar na numero na may lokal na area code. Hindi pa ako sumasagot. Pinanood ko lang ang screen na paulit-ulit na umiilaw at nag-isip ng may mabagal at masakit na katiyakan. Ano man ang ginawa nila, sa wakas ay dumating ito sa akin. Ang aking hinlalaki ay nag-hover sa birding answer button, ngunit hindi ko ito magawang pindutin. Hindi pa. Kung maririnig ko ang boses ni Ramon sa sandaling iyon, alinman ay sasabog ako o, mas malala, magpapatira pa ako. At nagpapatira pa na ako sa loob ng maraming taon. Sa wakas ay tumigil ang telepono. Pagkatapos ay muling umilaw. Tia Elena, hinayaan ko itong tumunog ng paulit-ulit. Ramon, tumunog ng paulit-ulit, hindi kilalang numero. Tumunog ng paulit-ulit. Pagsapit ng 6:23 ng umaga, ang call log ay mukhang isang slot machine na hindi tumitigil sa pag-ikot. Binuksan ko ito at nanikip ang aking dibdib. 23 missed calls. Si Ramon ay tumawag ng 12 beses. Si Tia Elena ay tumawag ng 9. Ang hindi kilalang numero ay tumawag ng 2 beses. Pinindot ko ang voicemail ni Ramon muna. Ang kanyang boses ay lumabas ng napakabilis. "Mang Tio, tawagan mo ako ulit. Isang hangal na bagay sa bangko, baliw na sila. Tawagan mo lang ako, okay?" Ang susunod ay 2 minuto pagkatapos. "Makinig ka, hindi ito ang nakikita mo. Kailangan mo lang kausapin ng isang tao. Sabi nila, nakalagay ang pangalan mo sa isang bagay. Tawagan mo lang ako." Ang pangatlong voicemail ay nagpagawa sa akin ng pagtawa kahit ayaw ko. "Okay, seryoso. Anong nangyayari? Na-freeze nila ang account ko. Hindi ako makapaggasolina. Ayusin mo na lang man." Pagkatapos ay dumulas siya, tulad ng ginagawa ng mga tao kapag sila ay natatakot. "Ama?" Bulalas niya. Pagkatapos ay itinuwid ang sarili. "Mang Tio." Ibig kong sabihin, Mang Tio, pakiusap. Lahat ng mga tao na iyon, hindi niya ako mabigyan ng isang ama. Ngunit sa sandaling lumaki ang pera, ang kanyang bibig ay lumapit dito na parang isang reflex. Nag-click ako sa voicemail ni Tia Elena. Nanginginig ang kanyang boses. "Mang Tio, pakiusap, sumagot ka. Si Ramon ay natataranta. Mayroong problema sa credit union. Maaari ka bang sumagot? Pakiusap." Pagkatapos ay tumawag muli ang hindi kilalang numero sa tamang oras. Lokal na area code, Angeles. Sa pagkakataong ito sumagot ako. "Hello, Mang Tio." Boses ng isang babae, profesional, maingat. "Ito si Miss Santos mula sa Hawkeye Community Credit Union. Tumatawag ako tungkol sa isang urgent matter sa iyong account. Mayroon ka bang sandali para makapag-usap ng pribado?" Naiisa ako. "Salamat.
Sinusubukan naming maabot ka dahil may na-issue na delinquency notice sa isang personal loan kung saan ikaw ay nakalista bilang gwarantor. Kumislap ako. Ako ay nakalista bilang ano? Garantor. Isang co-signer. Sinabi niya na ang loan ay lampas na sa takdang panahon at ang aming sistema ay nag-flag sa iyong credit profile. Si Ms. Santos ay naglinis ng kanyang lalamunan. Ang kabilang partido ay tumawag noong 5:30, sabi niya. Sinabi niya na siguradong may mali na ikaw ang laging humahawak ng mga bill at naaaprubahan mo ang anumang kinakailangan upang mapanatili ang loan na napapanahon. Naramdaman ko ang init na tumataas sa likod ng aking mga mata. Laging humahawak ng mga bill na para bang ako ay isang service plan. Magkano na iyon? Tanong ko. Nag-flip siya ng pahina. 450,000 peso. Binuksan 8 buwan na ang nakalilipas. Unang bayad na hindi nabayaran noong nakaraang buwan. Pangalawa na hindi nabayaran ngayong linggo. 450,000 peso. Hindi iyon pera para sa gas. Iyon ay isang truck. Iyon ay isang buong season ng mga maling desisyon ng isang tao. At ito ba ay nakakaapekto sa aking score? Tama ba? Sabi ko, kahit na alam ko na. Oh, sabi niya ng mahina. Dahil konektado ka dito, kaya ka nakakuha ng alert. Tinitigan ko ang mga numero at naisip ang bawat oras na nagbayad ako ng maaga para lang mapanatiling malinis ang maliit na 3-digit na badge na iyon. Sa ating edad, ang magandang score ay hindi vanity. Ito ay patunay na hindi mo sinira ang iyong buhay. Hindi ako nag-co-sign ng anuman. Noong Enero 9, dumating ang isang sulat na may selyo ng county, petsa, oras, numero ng courtroom sa Lynn County Courthouse, hearing tungkol sa fraudulent signature at financial responsibility. Tinawagan ko si Athena Reyes. Nangyayari na, sabi ko. Pupunta ako roon, sagot niya. Magsuot ka ng disenteng damit. Hayaan mo silang makita kung sino ka. Ang courthouse ay mukhang gaya ng dati. Lumang limestone, mga hakbang na kininis ng 100 taon ng takot at katotohanan. Sa loob ay amoy ng metal detector at papel. Si Tia Elena ay nakaupo sa isang kahoy na bench, namamaga ang mga mata. Si Ramon ay naglalakad sa isang suit na hindi bagay sa kanyang ugali. Nakatayo si Don Ricardo sa tabi niya, nakapameywang, na parang iniisip niyang ang lakas ay kapareho ng kapangyarihan. Nakita ni Ramon ako at humakbang palapit, huminto dahil sa tingin ng isang deputy. Talaga bang ginagawa mo ito? Sabi niya. Hindi ako ang gumagawa nito, sabi ko. Ako ay sumasagot para sa aking pangalan. Inabot ni Tia Elena ang manggas ko. Nanginginig ang kamay niya. Mang Tio, pakiusap, bulong niya. Magbabayad ako, magbebenta ako ng mga bagay. Sabihin mo lang na ito ay isang misunderstanding. Tumingin ako sa kanya, ang aking asawa, at naramdaman ko ang lumang reflex na iligtas siya na umakyat sa aking dibdib. Pagkatapos ay naalala ko ang kanyang mga mata na nakatingin sa sahig habang ako ay nakahiga sa gravy. Binaba ko ang aking boses. Tia Elena, hindi ko ginagawa ito para kay Ramon, sabi ko. Ginagawa ko ito para sa lalaking ako noon, ang taong nagtrabaho ng 4 taon para magkaroon ng pangalan na may kahulugan. Nalukot ang mukha niya. Umiling siya na parang hindi niya matanggap na ang isang boundary ay maaaring maging totoo. Tinawag ng sheriff ang aming kaso. Pumasok kami sa courtroom, panel ng kahoy, fluorescent lights, ang bench ng hukom sa itaas na parang isang paalala. Ang hukom, may pilak na buhok na mahigpit na nakatali, ay tumingin sa file. Mr. Walker, kinu-question mo ang pirma ng gwarantor sa isang personal loan. Sinasabi mong ginamit ang iyong pagkakakilanlan ng walang pahintulot. Tama ba? Opo, mahal na hukom. Tumayo ang abogado ni Ramon. Mahal na hukom, ito ay isang pagkakaintindihan sa pamilya. Naniniwala si Mrs. Walker na mayroon siyang pahintulot. Nagtaas ng kamay ang hukom. Ang paniniwala ay hindi pahintulot. Mayroon ka bang patunay? Sumang-ayon si Mr. Walker. Nagatubili ang abogado. Walang nakasulat na patunay, mahal na hukom. Bumaling ang hukom kay Ramon. Mr. Parker, sumang-ayon ba si Mr. Walker na mag-co-sign? Napatingin ang mga mata ni Ramon kay Don Ricardo. Alam niyang kailangan natin ng tulong. Hindi iyan ang tanong ko,
sagot ng hukom. Sumang-ayon ba siya? Lumunok si Ramon. Hindi direkta. Nagpatotoo si Marcy mula sa credit union. Mga petsa, ang pirma ni Tommy, ang mga hindi nabayarang pagbabayad. Kinumpirma ni Investigator Cruz ang paghahambing ng pirma. Si Atimer Reyes ay nakaupo sa likuran ko, matatag na parang post. Sinubukan ng abogado ni Ramon ang isang huling kawit. Mr. Walker, hindi ba ito tungkol sa isang Christmas argument? Naramdaman kong kumiling ang silid. Nagkaroon ng argumento, sabi ko. Nagkaroon din ng pagtulak, ngunit narito ako dahil ginamit ang pangalan ko para kumuha ng loan at hindi ako kailanman sumang-ayon dito. Tumango ang hukom isang beses. Meron ka bang karagdagang ebidensya tungkol sa intensyon? Meron ako, sabi ko. Hindi alam ni Ramon na meron ako. Ibinigay ko ang isang flash drive sa sheriff. Audio mula sa aking doorbell camera, sabi ko. Sa labas ng bahay ni Mrs. Walker noong gabi ng bisperas ng Pasko. Suminghal ang ulo ni Ramon. Ano? Bulalas niya. Masyadong malakas. Magpatuloy, sabi ng hukom. Nag-crack ang speaker, hangin, pagkasara ng pinto. Pagkatapos ay ang boses ni Ramon na tumatawa na parang biro lang ito. Mahina na ang matandang iyon para gumawa ng kahit ano, sabi niya. Sinundan ito ng boses ni Don Ricardo, puno ng pagmamalaki. Babayaran niya yan, gaya ng dati niyang ginagawa. Dagdag ni Ramon, maliwanag at malupit. Siya ay maintenance lang. Natahimik ang silid-pugaran sa paraang natahimik ang mga totoong silid. Walang kilos, walang ubo, walang pagpapanggap. Mayroon dito sa likuran namin, isang lalaki ang nagbago ng posisyon sa kanyang upuan at pagkatapos ay huminto na parang nahihiya siyang gumawa ng ingay. Si Tia Elena ay tinakpan ang kanyang bibig. Ang mukha ni Ramon ay nawala ang kulay. Sa isang split second, nakita ko ang bata sa kanya, ang takot, bago bumalik ang kayabangan upang takpan ito. Isinara ng hukom ang file. Sapat na iyan, sabi niya. Tumingin siya kay Ramon. Ang mga pahayag na iyon ay nagpapakita na inaasahan mong sasagutin ni Mr. Walker ang isang utang na hindi niya inaprubahan. Iyan ay intensyon. Nagsimulang magsalita ang abogado ni Ramon. Itinaas ng hukom ang kanyang kamay. Hindi. Bumaling siya kay Tia Elena, matatag, ngunit hindi malupit. Mrs. Walker, inilagay mo ang iyong asawa sa panganib sa pananalapi. Ang bagay na ito ay ipapadala sa naaangkop na lugar. Magkakaroon ng mga kahihinatnan. Habang ginagabayan kami ng sheriff palabas, nahuli ko ang aking sarili na kinukuskus ang aking hinlalaki sa aking wedding ring na parang kinukuskus mo ang isang worry stone. Naisip ko ang upuan ng aking ama kung paano ito umuugong kapag siya ay nakasandal, nanonood ng niyebe na bumabagsak sa bintana, matatag sa kanyang pwesto. Sinubukan ni Ramon na kunin ang aking pwesto sa pamamagitan ng isang pagtulak. Ibinigay ng korte ito pabalik sa pamamagitan ng isang pangungusap. Sa labas, ang malamig na hangin ay tumama sa aking baga, matalim at malinis. Masakit pa rin ang aking balakang. Masakit pa rin ang aking puso. Ngunit ako ay nakatayo ng mas tuwid kaysa sa loob ng maraming taon. Gusto ni Ramon na paalisin ako sa isang upuan. Sa halip, itinulak niya ako sa isang silid kung saan ang katotohanan ay may mikropono. Linggo pagkatapos, ang Angeles ay bumalik sa pagiging Angeles. Mga tambak ng niebe sa mga gilid ng kalsada, mga tao na nagmamadaling pumasok sa highway na nakataas ang mga balikat, mga radyo na bumubulong ng mga ulat ng panahon na para bang mas mahalaga sila kaysa sa sakit ng sinuman. Iyan ang nakakatuwa tungkol sa isang pampublikong sandali. Nararamdaman mong pinapanood ka ng buong mundo at pagkatapos ay mabilis na bumalik ang mundo sa pagbili ng gatas. Ngunit ang aking mundo ay hindi. Si Tia Elena ay gumalaw na parang multo pagkatapos ng pagdinig. Nanatili siya sa kanyang kapatid ng ilang sandali. Nang umuwi siya, hindi siya gaanong nagsasalita, basta naglalakad mula sa silid patungo sa silid, na para bang ini-inventory niya ang kanyang mga sinugal. Ang bahay ay mukhang pareho, ngunit ang hangin sa loob nito ay hindi. Ang tiwala na nasira ay nagpaparinig ng iba ang kahit na ang katahimikan. Hindi tumawag si Ramon sa loob ng 3 araw. Sa ika-4 na araw,
Nakatanggap ako ng text noong 7:18 ng gabi. Hindi ko inisip na gagawin mo talaga iyon. Ginawa mo akong mukhang halimaw. Tinitigan ko ito, ang hinlalaki ay nasa ibabaw. Gusto kong isulat pabalik. Ginawa mo ang sarili mong tunog tulad ng tunog mo. Sa halip, isinulat ko. Ginawa mo ang sarili mong tunog na parang tunog mo. 1 minuto pagkatapos, sumagot siya. Sabi ni Don Ricardo, "Patay ka na sa amin." Binasa ko iyon ng 2 beses, pagkatapos ay inilapag ko ang telepono. Hindi na nanginginig ang kamay ko, nakakagulat yon. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam ako ng isang bagay na parang pagluluksa na sa wakas ay tumigil sa pakikipagtalo sa katotohanan. 2 gabi pagkatapos, si Tia Elena ay nagpakita sa aking pintuan na may pulang mga mata at isang grocery bag sa kanyang kamay na parang isang alay. Nakatayo siya sa aking terasa sa lamig, nakayuko ang mga balikat na para bang inaasahan niyang isasara ko ang pinto. "Mang Tio," sabi niya ng mahina, "maaari ba akong pumasok?" Sumantabi ako. Umupo siya sa gilid ng aking sopa, bag sa kanyang kandungan. Napansin ko na nagdala siya ng aking paboritong crackers at isang kahon ng peppermint tea na minsang binanggit ko. Maliit na detalye na para bang sa wakas ay naalala niya kung sino ako. "Nagkamali ako," mahina niyang sabi. Hindi ako agad sumagot. Naghintay ako hanggang sa ang katahimikan ay nagbigay daan sa katotohanan. Nagpatuloy siya, tinig na manipis. Si Ramon ay umiiyak. Si Don Ricardo ay sumisigaw. Ako ay nataranta. Akala ko, kung ako ang bahala dito, walang masasaktan. "Ikaw ang nag-asikaso," sabi ko, "at ako ang nasaktan." Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. "Hindi ko nais na umalis ka," sabi niya. "Ayokong mawala rin ang aking anak." Mabagal akong tumango. "Kaya, pinili mo ang opsyon kung saan maaari mo akong mawala ng tahimik." Dumaan iyon sa kanya na parang isang sampal. Umiling siya. "Paumanhin," sabi niya. Alam kong hindi inaayos ng paumanhin ang mga bagay. "Hindi," sumang-ayon ako. "Hindi." Pinilipit niya ang grocery bag hanggang sa ito ay kumaluskos. "Gagawin ko ang anumang gusto mo, mga pagbabayad. Ibenta ko ang aking alahas, ko Tia Elena." Pinutol ko siya. Mas malumanay kaysa sa aking nararamdaman. Hindi ito tungkol sa pera. Tumingala siya na naguguluhan. "Ito ay tungkol sa akin na nasa sahig at ikaw ay kumikilos na parang ang mantsa ay mas mahalaga kaysa sa aking katawan," sabi ko. "Ito ay tungkol kay Ramon na natututo na maaari niya akong itulak at ikaw ay gagawing mas madali ang lahat. Ito ay tungkol sa aking pangalan." Lumunok siya ng malalim. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. "Maaari mo akong tingnan," sabi ko. "Maaari mong sabihin ang pangalan ko." Nayanig ang kanyang mga balikat. Tinakpan niya ang kanyang bibig at sa isang sandali, siya ay mukhang isang babae na nakikita ang pinsala sa unang pagkakataon. Pagkatapos ay sinabi niya ang pinakatahimik na bagay. "Ayokong manalo si Don Ricardo," mahina niyang sabi. "Kaya hinayaan ko siyang manalo. Iyon ang katotohanan sa ilalim ng lahat. Si Tia Elena ay takot sa konflikto sa buong buhay niya. At si Ramon ay natutong gamitin ito bilang sandata. Hindi ikinulong ng county attorney si Tia Elena sa kulungan. Siya ay nakipagtulungan. Naglagay siya ng mga pahayag. Sumang-ayon siya sa mga tuntunin ng restitution. Nagkaroon siya ng mga kahihinatnan, mga totoong kahihinatnan, mandatory financial counseling. Wala ng access sa aking credit. Isang formal na separation agreement na inihanda ng kasamahan ni Atay Reyes upang protektahan ako sa hinaharap. Ang mga papeles na iyon ay naramdaman na parang takip ng kabaong pagsara sa kasal na akala ko ay mayroon ako. Samantala, si Ramon ay nawalan ng higit pa kaysa sa kanyang inaasahan. Kinailangan niyang ibenta ang kanyang truck para mabayaran ang bahagi ng kanyang utang. Ang kanyang bank account ay nanatiling limitado sa loob ng ilang sandali. Ang trabaho na kanyang ipinagmamalaki, isang warehouse supervisor role, ay napunta sa iba nang ang background check ay nag-flag ng kaguluhan. Siya ay nag-akusa sa akin para sa bawat bahagi nito.
Ngunit hindi niya matatakasan ang katotohanan na wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi niya tinuring ang aking pangalan na parang isang tissue, isang bagay na ginagamit mo at itinatapon. Lumipas ang mga linggo. Natunaw ang niebe sa maruming mga patch. Ang hangin ng Pebrero ay patuloy na nakakahanap ng mga bagong bitak sa aking mga bintana. Nakatira ako mag-isa sa aking maliit na ranch house muli tulad ng dati bago si Tia Elena. Ngayon lang, ang katahimikan ay hindi malungkot. Ito ay tapat. Isang Sabado ng umaga, naglakad ako sa aking garahe at tumingin sa espasyo kung saan ko dati itinatago ang upuan noong nirefinish ko ito. Naamoy ko pa rin ang bahagyang amoy ng wood stain kung pipilitin kong mag-isip ng husto. Naisip kong pumunta sa bahay ni Tia Elena at kunin ito muli bilang paghihiganti. Hindi ko ginawa. Ang paghihiganti ay gagawin itong isa pang tropeyo sa isang digmaan na hindi ko gusto. Sa halip, tinanong ko si Atemen Reyes na samahan ako isang hapon, hindi para lumaban, kundi para kunin ang akin. Nakipagkita kami kay Tia Elena sa kanyang lugar. Si Ramon ay wala doon. Si Don Ricardo ay wala rin doon. Salamat sa Diyos. Ang upuan ay nakatayo sa sulok ng sala na para bang ito ay pinarusahan dahil sa pag-iral nito. Hinawakan ko ang mabrong armrest. Ang kahoy ay makinis sa ilalim ng aking palad, pamilyar tulad ng isang handshake. Si Tia Elena ay nakatayo sa likuran ko, nagpipigil sa kanyang mga kamay. "Maaari mo itong kunin," sabi niya. Siyempre, tumango ako. "Dadalisin ko ito pauwi," sagot ko. "Kung saan ito nararapat." Tinulungan ako ni Ate Reyes na ilagay ito sa likuran ng aking truck. Habang binubuhol ko ito, umugong ang upuan isang beses na parang naghahanda ito magsalita. Sa biyahe pa uwi, may napagtanto ako. Ang upuan na iyon ay hindi kailanman ang aking kapangyarihan. Ito ay ang aking alaala. Hindi ito kayang nakawin ni Ramon sa pamamagitan ng pag-upo dito. Maaari lang niyang kahihiyanin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-iisip na kaya niya. Noong gabing iyon, nagtimpla ako ng kape at umupo sa upuan sa tabi ng bintana ng aking sala. Bumagsak muli ang niyebe, malambot at pare-pareho na parang hindi na abala ang Pampanga sa drama ng sinuman. Bumukas ang heater. Naging tahimik ang bahay na may maliliit na pamilyar na pop. Nagbuzz ang telepono ko ng 10:41 ng gabi. Isang text mula kay Ramon. "Hindi ko inisip na gagawin mo talaga iyon." Tinitigan ko ang mensahe. Walang paghingi ng tawad, walang pananagutan, ngunit may isang bagay na bago, isang crack sa kayabangan. Nag-type ako pabalik, hindi ko rin inisip hanggang sa pinilit mo ako. Mahabang paghinto, pagkatapos ay isa pang mensahe. "Hindi okay si nanay." Ipinikit ko ang aking mga mata. Iyon ang halaga ng katotohanan. Isang tao ang laging nasisira kapag ang mga kasinungalingan ay hindi na sila sinusuportahan. Sumagot ako, "Sabihin mo sa kanya na alagaan niya ang sarili niya at sabihin mo sa kanya na umaasa akong matututunan niya na ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagtatakip ng mga bagay." Hindi sumagot si Ramon. Noong Marso, nag-finalize kami ni Tia Elena ng separasyon. Hindi ito isang sigawang diborsyo. Ito ay papeles, mga pirma, tahimik na paghinga. Umiyak siya. Ako ay hindi. Hindi dahil hindi ko naramdaman, dahil umiyak na ako sa sahig ng kusina. Walang nakapansin. Sa araw na ang huling form ay na-file, pinatapik ako ni Attorney Reyes sa balikat sa labas ng courthouse. "Okay ka na ba?" tanong niya. Tumingala ako sa bandila na humahampas sa hangin. "Magiging okay ako," sabi ko. Sa isang paraan, okay na ako. Dahil ang pinakakakaibang bahagi ng lahat ng ito ay ang hindi ko na nararamdaman. Hindi ko na naramdaman na ako ay isang bisita sa sarili kong buhay. Umuwi ako, nagtimpla ng kape, at umupo sa upuan ng aking ama sa perpektong tahimik na walang sagabal. Hindi ang katahimikan ng pagiging hindi pinapansin, kundi ang katahimikan ng kapayapaan. At naisip ko ang hapagkainan na iyon ng Pasko, ang pagtulak na iyon, ang sandali na hindi tinawag ni Tia Elena ang aking pangalan. Hindi ko sila kinamumuhian. Ang pagkamuhi ay nagpapanatili sa iyo na nakatali sa mga tao.
Ang natutunan ko ay mas simple at mas mahirap. Ang respeto ay isang two-way street. Kung sinusunog mo ang iyong bahagi, huwag mong asahan na pananatilihin ko ang akin. Kung ang kwentong ito ay tumama malapit sa bahay, kung kailanman ay sinabihan kang alamin ang iyong lugar, kung kailanman ang iyong kabutihan ay napagkamalang kahinaan, gustong-gusto kong marinig ang iyong mga saloobin. Ibahagi ito sa isang taong maaaring mangailangan ng paalala na iyon. At kung gusto mo ng mas maraming totoong kwento, na tulad nito, mag-subscribe at manatili sa amin. Hindi ka nag-iisa sa mesa.